Kaya kayo, inspirasyon nyo yung maging tambay kasi nakakatulong kayo sa mga kapwa-tao. Siyempre, naghahanap rin ng bakla. Kahit 1.5 lang, okay na. Kahit pagkain, hindi ka na magtatrabaho. Tambay ka kasi, nakila kang tambay. Gusto mo pa rin talaga mag-aaral? Gusto ko para mag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, tambay pa rin. Isang araw talaga yung kayang tambayin. Kaya ako isang dakilang tambay. Palaboy-laboy, hindi nakinig sa magulang. At hindi mo nakapag-aaral. Pag nakakita ng bakla, nagmumukhang pera. Ayan yung mga magulang, yung mali nyo. Kapag mawala yan, wala ng kaligayahan. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now. And this time, meron tayong isang special guest. Itong guest natin is Dakilang Tambay dito sa amin. And disclaimer lang willing siya to participate this podcast. And in this episode, magsishare siya ng experience. And of course, papakinggan natin yung istorya niya. So wag na natin patagalin pa. Let's meet Kenneth Carbonell. Good morning everyone. Ako pala si Kenneth Carbonell. Taga Barangay Arado. Dakilang tambay. Good. Ano lang kasi nasa gilid kami ng kalsada. So baka may naririnig kayong mga motor na dumadaan-daan. So, kamusta si Kenneth bilang tambay? Eto, laging tambay. Kahit saan-saan lang napupunta sa kanto-kanto. Anong oras ka usually nagigising? Tanghali, hapon o ikaw, anong mo? Tanghali ako nagigising kasi kapag magdamagan ako natutulog kasi nagigising pala. Maraming fans dito si Kenneth. So ito, anong pinakamatinding dahilan bakit tambay ka ngayon? Dahil ito, palaboy-laboy, hindi nakinig sa magulang. At hindi mo nakapag-aaral. Yan lang po. Yan lang. Ang bilis ng sagot ni ni Kenneth. Direct to the point. Sa barkadahan nyo, sa tambayan, sinong pinakamadaldal at sinong pinakatahimik? Ako yung pinakamatahimik. Yung pinakamadaldal yung kaibigan ni Senso. Bakit? Kahit hindi tinatanong, nagsasalita. Hello. Ikaw tahimik ka lang. Tahimik lang. Sana all gayahin nyo, tahimik lang. Ito, anong pinaka nakakatawang nangyayari sa inyo habang tumatambay? Kapag nakakita ng bakla, nagmumukhang pera. Minus ka. Ito, ilang beses ka nang nagsasabihan ng nanay mo na, "Uy, Kenneth, maghanap ka naman ng trabaho." Naghanap akong trabaho pag yung referee lang yung basketball, tag-15 lang yung Arriba. Yan lang talaga yung nagagawa ko pang-araw-araw. Actually guys, pag dumayo kayo dito sa Arado, baka madalas siya yung referee. Doon siya kumikita. May time ba na kunwari busy ka para hindi utusan ng bahay sa bahay nyo? Oh. Bakit? Sabi ko papasok ako ng trabaho, yung pala sa court ng pala pagre-referee. Alang hindi pag-utusan. Magaling. Ganyan talaga yung kapag inutusan ka ng magulang, ganyan yung ginagawa ko. Magaling. Pero may side hustle naman. Ito, anong pinakamatagal mong tambay sa isang araw? Isang araw talaga yung kayang tambayin. Kaya ako isang dakilang tambay. Tambay talaga Maghapon yan. Maghapon hanggang magdamagan yan. Yan. So guys, ganun talaga yung namin baka may nyo, mabilis kayo yung sumagot kasi mabilis siyang sumagot Ano naman ang pinaka nakakayang nangyari sa inyo habang tumatambay? Yung dumaan yung truck, nabusan ng tubig. Yan talaga yung pinakamalalang tambay ko. Yung naranasan ko yung napangit. Bakit basang-basa ba kayo o ano? Basang-basa talaga. Kasi maulan yun. Damay kayo dyan. Pinas, ano ba itong pinasok natin? Ito, kung bibigyan ka ng 1 milyon ngayon, titigil ka ba sa pagtatambay o hindi? Tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako titigil sa pagtambay. 1 million na ako, bibili na ako ng kahit ano. Kahit pagkain. Hindi ka na magtatrabaho. Tambay ka kasi. Dakila kang tambay. Yeah. Ito, may benefits ba ang tambay? May benefits ba? Meron kapag nasasagasa talaga ng truck, syempre may insurance yan Ganyan talaga. Naghahanap talaga ng paraan. Magkapera lang. So wag ka na magpapasagasa sa truck ba? Mamaya matuluyan naman si Bako.
Hindi ako magpapasagasa. Siyempre, alam mo masasagasaan ka. Kailangan yung Skip. skip lang, konti lang, kunting sugat lang. Oh, tama lang. Para may insurance naman. Okay, ito. Para magamit mo yung insurance na ano, di ba? Malaki ba ang tulong ng mga tambay sa mga delivery riders sa mga nagtatanong kung asan yung direksyon? Malaki. Kaso, yung delivery, binibigyan namin ng location kung saan yung tao, yung ganyan, yung mga parcels, ganyan. Kami namang mga tambay, wala lang. Hanggang dyan lang. Pero tinuturo niya naman yung sakto. Tinuturong sakto. Kaya yung tambay, wag kayo talagang dapat maging tambay ka pa rin. Kasi alam mo na tayo talagang pumupunta sa patungo ng mga driver. Yun lang. Yun lang. So actually yung mga tambay talaga, to be honest, kilala nila lahat ng mga tao. Almost naman, not lahat, lalo na dito kasi sa amin may mga bago. Pero sila kilala na nila talaga lahat ng tao dito. So pag nagtanong kayo sa kanila, malaki ang benefits nyo, mga riders at saka yung mga naghahanap ng mga locations. Okay? Di ba tambay ka at may bisyo ka din? Paano ka nagkakapera? Siyempre naghahanap rin ng bakla. Kahit 1.5 lang, okay na. Pag yung 150, sobrang loss naman yan. Yan talaga yung maging tambay. Gagawa ng paraan, magkapera lang. Oh guys, alam niyo na kung ano yung style niya. Siya, bukod sa pagre-repair, naghahanap din ng Bakla. Pinis ka. Ito, ano mas importante sa isang tambay? Kape o chismis? Dalawa sila, kape at chismis. Kasi combine talaga yan. Combine talaga. Hindi kasi yan, kailangan may kaparis para Napapasarap yung pintuan. mapapasarap para mag-asawa. So ito, medyo seryoso na tayo ngayon may plano ka ba sa buhay o chill lang muna? May plano nga, pero maging tambay. Yun ang talagang goal mo. Oh, mag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, tambay na lang, hindi magtrabaho. Tambay na lang. Dakilang tambay nga. Magaling. Sa dami ng oras mo sa tambayan, may natutunan ka ba para sa sarili mo? May natutunan ako. Pero gusto ko pa rin maging tambay. Dakilang tambay kasi. Tambay nga, break it down. Kung pwede mong baguhin ang habits mo ngayon, ano ang uumpisahan mo? Mag-aral. Kasi lahat ng bagay sa pag-aaral, diyan ka na-educate. Lahat ng guro itinuturo sa iyo ng tama, hindi mali. So, Pero gusto mo pa rin talaga mag-aaral? gusto ko para mag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, tambay pa rin. Magaling. Andun pa rin, di rin pa rin mawawala yung goal niya. Dakilang tambay nga kasi. Bilang tambay. So yun. Ano naman pinakamalaking pangarap mo at paano mo sisimulan kahit tambay ka? Maghanap ng pera at mamamakla. Tambay kasi, ganyan talaga yung buwan tambay. Paano mo nga masasimulan yung di ba? Kailangan mo muna ng pera. Tama naman. Naghanap muna siya ng ng bakla para daw, yun, may umpisahan niya yung niya. Ito, kung may pagkakataon, gusto mo bang magsimula ng maliit na negosyo o mag-aral ulit? Mag-aral ulit. Bakit? Ayaw mo ng negosyo? Ayaw ng negosyo, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Tambay ka kasi, kailangan mag-aral ka lang bago ka magnegosyo para magkapera. Parang mali, lito ako, may negosyo ka na papunta rin naman, sige, it's perspective niya yun, okay, ito. Anong pinaka-importanting bagay na natutunan mo habang tumatambay? Yung mga chismis. Yung mga chismis, lagi mo kasing iniisip, totoo ba yun? Namakla ba si... Yan. Yung taong na yun. Kahit marami talaga yung chismis, may mga fake news naman yung iba. Pero sa kanya, kay Kenneth, laging legit. Legit. Kaya, Tanong ka sa kanya. kaya kayo, huwag kayong maniwala sa mga fake news. Oo, tama yan. Yes ka, Kenneth. Sa dami ng oras mo sa tambayan, sino ang nag-i-inspire sa'yo? Siyempre, yung pamilya ko. Bakit? Kahit alam nila na tambay ako, mahal na mahal pa rin ako. Kaya yung mga magulang, yung mahalin nyo. Kapag mawawala yan, wala ng kaligayahan.
Tama yan, ha? Galing sa isang tambay yan, na mamahalin nyo yung mga magulang nyo. Ito, anong pinakamalaking challenge sa buhay mo na gusto mong lampasan? Yung weaknesses ko. Kasi dyan talaga nasisira yung buhay ko. Pag-isipan ko muna anong gagawin ko. Kung paano. Harapin yung isang buhay na mahirap. Papunta patungo sa mabuting karanasan naman ulit. Hindi naman, puros masamang karanasan. Ganyan talaga yung buhay, pero Lumalaban pa rin. lumalaban pa rin. Tama yan. Don't give up, never give up. Don't give up, never give up. By Kenneth. Ito, may goal ka ba na gusto mong ma-achieve sa susunod na taon? O naman, makapag-aaral ako. Tapos kapag walang klase, tambay. Maraming salamat kay Kenneth Carbonell. Baka mayroon kang gustong i-shoutout. I-shoutout mo na rin yung mga gusto mong i-shoutout dyan. Tsaka mayroong gusto mong sabihin sa mga future tambay. Shoutout pala sa mga kaibigan ko dito sa Barangay Rado at pati rin yung si Raisak Lumpas, si Bal isa, yung kambal niya, pati yung mga kaibigan ko sa San Miguel District 4. Mga kaibigan dyan sa proper, pati din sa Barangay Rado, mga Rado Squad, tambay. Basta tambay, alam mo yun na si Pio Balbuena, tambay yun. Baka mayroon kang gustong sabihin sa kanila. Mga future tambay. Sa mga future tambay dyan, sana hindi kayo talaga magbago, maging tambay pa rin kayo. Kaya kayo, inspirasyon nyo yung maging tambay kasi nakakatulong kayo sa mga kapwa-tao. Kapag may nagtatanong, sasabihin talaga, saan ka papunta, saan yung bahay ni Pulana. Okay. Ituturo nyo talaga ng tama. So yun. Pero lahat kayo ng mga tambay, huwag kayong maglakas tama. Yun. Magaling, maganda yun. So, maraming salamat ulit kay Kenneth Carbonell. And that's it for today's video. Follow for more.